ngayon may kwento ako sa mag-best friend na it's been a year naman na nangyari. And alam ko na alam nyo yung kwento about dyan. Mag-best friend sila sa Pilipinas pa lang and pumunta sila ng ibang bansa pareho ha. Pero yung isa may boyfriend. Alam nyo na yan sigurado ako. Alam nyo na kung sino at ano yung kwento ko. Ayan. Yung isa may boyfriend, yung isa wala. Mag-best friend sila. Sabay silang pumunta ng ibang bansa. Pagdating sa ibang bansa, naging magkatrabaho sila. And, ayun. Naging, syempre, close talaga sila kahit sa Pilipinas, kahit nung nasa abroad na sila. And then, how many months sumunod na yung lalaki, yung jowa ni best friend 1, di ba? Sumunod na ng ibang bansa. So, nandun na silang tatlo, di ba? Though hindi lang naman sila yung nandun, may mga ibang magkakaibigan din, nakaibigan nila sa Pilipinas, pero sila kasi talaga yung sanggang dikit. And lahat ng problema, lahat sa buhay nilang dalawang mag-best friend, alam ng bawat isa. Ganito ang nangyari. Yung isang best friend pala, malalim na yung inggit sa kanya. Best friend number 2, malalim na yung inggit sa number 1. Unang-una kasi sa career, di ba? Though parehas na silang nasa abroad, pero magkaiba yung career na tinatahak nila. And then, dumating ang araw na gumawa ng kalokohan yung best friend 2 kasi nga naiinggit siya kay 1. Ang nangyari, marami siyang ginawang kalokohan eh. Hindi lang isa, dalawa. Parang sinet up niya yung best friend 1 na may ibang lalaki. Ganon. And then, napatunayan naman ni best friend 1 sa jowa niya na wala man talaga siyang iba, kundi yung jowa niya lang. Siyempre, nagka-okayhan ulit yung mag-jowa, naging okay sila ulit. Ayun na. Lalong tumindi ang galit ni Bito. Kasi nga, akala niya iiwan na nung lalaki yung best friend niya. Siyempre, nakita niya na talagang seryoso at mahal na mahal ng lalaki yung best friend niya. So, lalong umigting yung galit at inggit niya sa best friend 1 niya. Alam niyo kung ano nangyari? Hanggang sa lahat na ng kalokohan ginawa niya sa best friend 1. Parang sinet up niya ng sinet up. Pero at the end of the day, nagkakabalikan yung dalawa. Kasi nga mahal na mahal ng lalaki yung babae. Pero, the real story is, talagang ang gumagawa ng kalokohan ay ang best friend 2. Para lang pala yung dalawa. Alam niyo kung bakit? Kasi unang-una, inggit na siya nga dun sa best friend niya. In love pala siya dun sa lalaki. Bago pa lang naging sila, nung best friend 1, in love na pala siya dun sa lalaki. Sa madaling salita, gusto niyang ahasin yung boyfriend ng best friend niya. O, diba? Sakit. Ang sakit eh. Pero ito yung pinakamasakit na part. Anong ginawa niyang kalokohan dun sa best friend niya, bumabalik yung lalaki. Kasi, syempre, ramdam naman talaga ng lalaki na seryoso sa kanya yung jowa niya. Mararamdaman kasi yan ng lalaki eh. Kung seryoso. Saka, bakit noon hindi nagloko, di ba? Nung malayo. Bakit nung malapit na saka nagloko, di ba? Hanggang sa one day, ayan na, yung pinakamalagim na trahedyang nangyari sa buhay ng best friend. Sinet up niya tong best friend niya. I-date yung dalawang magjowa. Pero ang totoo, kasi niloko niya yung best friend niya. Sinabi niya na magpo-propose na daw yung lalaki. Pero totoo magpo-propose yung lalaki kasi nagkukwento nga sa kanya kasi parang naging close na rin kasi nga best friend nga nung jowa niya. So nagkwento. Ayun, sinabi niya sa best friend niya na magpo-propose nga yung lalaki, di ba? Ganito ang nangyari. May dinner date daw yung dalawa. Pero ang totoo, may balak na siyang masama. Siyempre, ako as a girlfriend and best friend, maniniwala ako sa'yo. Sabi niya, magpo-propose ang boyfriend ko doon sa isang lugar. So, ako naman, nagbihis pa ako ng maganda. Tapos, pagdating doon sa place kung saan magpo-propose yung lalaki, ang naabutan niya yung best friend niya. And, hinahanap niya yung boyfriend niya. Ayun.
Yun na yung huling araw na nakita si best friend 1 na may buhay. Kasi ang pumatay sa kanya mismo ay ang kanyang best friend dahil sa sobrang selos at inggit. Ayan, di ba? Nakakamatay ang inggit, pumapatay ang inggit, pumapatay ang selos. Inyo, huwag kayong magtitiwala ng buo. Tama na yung 5%, 10% na tiwala mo sa ibang tao. Pero yung dapat natiwala na meron ka sa sarili mo, yun yung pinakamalaki. Kasi at the end of the day, hindi lahat ng tao mag-i-stay para sa'yo. Hindi lahat ng tinatawag mong best friend nandyan para sa'yo. Ang iba niyan, may lihim na galit at inggit sa'yo na pwede mong ikapahamak. Namatay yung best friend niya kasi pinatay niya. Nakulong naman siya sa ibang bansa. Yan yung lesson learned dito. Na huwag tayong magtitiwala sa ibang tao, sa sarili natin, di ba? Kasi ang kakampi natin ay hindi sila ang kakampi natin, kundi ang sarili natin. Wala tayong ibang kakampi dito sa mundo, pwera sa magulang natin, kundi ang sarili natin. Kasi unang-una yung mga magulang, hindi naman tayo niyan ipapahamak. Pangalawa yung sarili natin, alam nga na ipahamak natin sarili natin, di ba? And ayan, that's all for today's video. Mag-ingatan lahat. And this is Queen May. Bye-bye mga ka-basic!